May kanya-kanya raw tayong batayan ng kagandahan. Ang maganda para sa iba, hindi para sa ilan. Kung gayon, bakit tila lamang pa rin daw ang mga magaganda sa ating lipunan kahit pa sa paghahanap ng oportunidad? Ang madalas na bida sa mga soap opera, yung mga gwapo't magaganda. Dahil kahit ano na lang gawin ko, hindi mo ako pinapansin. May mali ba sa akin? Ha? Pangit ba ako? Pero sa teledramang Mundo Mo'y Akin, ang sentro ng istorya umiikot sa mga kinukutya ng lipunan. Wala ba kayong salamin sa bahay nyo? Ang papangit nyo kaya? Pare, tama na pare. Ang kapal din ang mukha mo. Hindi mo pa rin tanggap na pangit ka? Yung mga inaasar, inaapi dahil lang sa kanilang itsura. How can you face a problem if the problem is your face? Si Sunshine Dizon, mula raw nung gumanap na Perlita, lalo raw niyang napatunayan na hindi dapat batayan ang panlabas na anyo para sukatin ang kakayahan ng isang tao. Nowadays, parang ang premium sa kagandahan ay napakataas na. We tend to forget na we should actually appreciate who we are, kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Si Angelica de la Cruz naman, kahit pa sabihing nagpa-plastic surgery ang role niyang si Giselle, naniniwalang hindi nakabase sa itsura ang magiging kapalaran ng tao. Yung sa akin talaga, it's not sa itsura mo kung ano yung magiging swerte mo sa buhay. Kung swerte kang tao, kahit ano pang itsura mo, darating yung swerte mo. At alam nyo bang si Luis de los Reyes na gumaganap namang Marilyn, nakaranas din daw ng pang-aasar noon dahil sa kanyang itsura. Parang bata ako, syempre, hindi pa ako ganun mag-ayos. So parang hindi mo may iwasan na, huwag ka na nga dyan. Doon na lang samahan natin kasi maganda siya, kasi pogi siya. Parang yun typical lang ng mga bata na hindi nila alam na mali na pala yung ginagawa nila, na dinidiscriminate nila yung mga classmates natin, na pangit yan, huwag na natin samahan yan. Pangit yan, mangungopya lang sa atin yan. Totoo nga bang sa isang tingin lang, hinuhusgahan na ang isang tao? Pero ano nga ba ang tamang batayan sa kung sino ang maganda? Nag-survey kami sa 30 tao. Ay, matangas ang ilong, magandang mata. Mahaba buhok, matangkad na babae. Makinis ang kutis. Puti. Paano naman nila masasabing ang isang tao pangit? Bukbukin yung mukha, Bungal siya. pangwang ilong, malaki bibig. Ang problema, hindi nagtatapos ang lahat sa itsura ng tao. Dahil tila sa itsura rin nakabase ang mga oportunidad. Sa survey na isinagawa sa Amerika ng Newsweek magazine taong 2010, napatunayan na mula hiring hanggang promotions, malaking factor ang itsura ng tao. 57% daw ng mga hiring manager ang nagsabing mas mahihirapang makahanap ng trabaho ang taong kwalipikado nga pero hindi naman kaaya-aya ang itsura. Don't hate me, cause I'm beautiful. Para sa aspiring model na si Princess, naniniwala siyang walang kaso kung gamitin niya ang kanyang kagandahan para magtagumpay. Pag maganda ka, tutrato ka ng maayos kasi mahihiya sila or what, or titingalain ka nila at some point. Feeling ko mas madali yung transaction, madali yung pag-uusap nyo, and mas na-build up yung confidence namin. Kumpara nga raw sa kanyang mga kasabayan, hindi na kailangan ni Princess na pumunta pa sa mga go-see o audition para magka-project. Facebook page pa lang daw kasi niya, instant portfolio at business card na. At hindi siya nababakante sa dami ng modeling projects na lumalapit sa kanya. Nung nag-OJT o on-the-job training nga raw siya sa isang airline,
Siya lang ang kaisa-isang intern na isinama ng kanyang boss sa isang social event na dinaluhan ng iba pang mga boss sa airline industry. Yung iba actually nag-offer na kausapin ko sila after graduation, ganun, para matignan kung ano yung pwedeng bigay na job opportunity for me. Sinubok namin ang bangis ng kagandahan ni Princess sa siksikang MRT. Pauupuin kaya siya? Kapapasok pa lang, meron na agad nagpaupo sa kanya. Ang lalaking ito, inalalayan pa siya sa pagbitbit ng maleta. Kahit sa dalawa pang biyahe sa MRT, nawala na siyang bitbit na maleta. Hindi siya nagkulang sa knights in shining armor. Sa lahat ng 6 na biyahe sa MRT ni Princess, mula Cubao hanggang Magallanes, pinapaupo siya. Paano kaya kung ang kagandahan ni Princess biglang maglaho? May gentleman pa kayang aalalay sa kanya? Gamit ang prosthetics, pinapangit namin si Princess. Ang dating niyang makinis na kutis, nilagyan ng tigyawat. Ang kilay, nagsabog-sabog. Ang maputing ngipin, nagkamantsa at nasira. Sa parehas na sitwasyon at station sa MRT, sumakay muli si Princess. Sa pagkakataong ito, walang pumansin sa kanya. At nakaupo lang nung may umalis sa kanyang harapan. Sa 4 pang biyahe, sakay pa rin ng MRT. Isang beses lang may nag-volunteer para siya'y paupuin. Ganun yung trato nila sa'yo. Parang nakakababa lalo ng self-esteem. I mean, alam mo naman na ganun ka na. Tapos ganun pa yung trato ng tao sa'yo. Masakit siguro. Masakit sa kalooban. Heto naman si Divine. Kotang-kota na raw sa mga nanlalait sa kanyang buhok, kulay at baba. Umabot na nga raw sa puntong na-depress na siya dahil sa mga nangungutya. Pero naniniwala siya sa kasabihang, what is beauty if the brain is empty? Kaya si Divine sa pag-aaral rumesbak. Mula elementary, sari-saring parangal ang kanyang natanggap. Siguro pinapatunayan ko sa sarili ko na I can be better than that. Sige, sabihin niyo sa akin, iba to niya sa akin ng iba to. But in the end, I will bring home the bacon. And I can be better than that. Well, the guys I've met, they were all jerks. I'll summarize them in one word. Liar. Ngayon naman, aktibo siya sa teatro. Fair share of MUs when I was in grade school. Nagkaroon pa ng 5 stage shows kung saan siya ang bida. Pag sinabi kong magluto ka, magluto ka. Tapos gagawin ko naman matuto kang lumugar. At meron siya ngayong role sa Mundo Mo'y Akin. Mara, cellphone! Oh my God! He can't do this to you. Aminado si Divine dahil pa rin sa kanyang itsura. Limitado ang mga role na napupunta sa kanya. Hindi mo kailangan mamuhay doon sa beauty, sa physical appearance na yon, dahil hindi lahat ng bagay madadaan sa ganda.
You have to do your best. You have to perfect your skills. You have to perfect your craft. Whatever you do, dahil kailangan mong galingan. Okay, fine. No boyfriend since birth. Magpakatotoo tayo, ika nga. Inner beauty is more important. Pero marami sa atin mapanghusga base sa panlabas na anyo lang. Pero hindi pa huli ang lahat para ito'y magbago.